Yon mga idol tropa, welcome pong muli sa ating channel. Sa video na ito mga idol ay isi-share ko sa inyo kung paano magkabit ng dual horn gamit ang Night 3 Pro Music. Ito yung pagaganahin natin para sa music horn at pwede pa rin natin gamitin ang stock horn. Okay mga idol? Yan mga idol tropa, dito naglagay ako ng dalawang wire mga idol. Ito ay kulay green at saka kulay white, red na wire. Number 18 wire mga idol. Ito ay diretso sa ating battery. Dalawang kulay mga idol, palatandaan para sa negative at positive. At ito ang gagamitin nating Night 3 Pro Music mga idol para sa music horn. Nabili natin to mga idol online sa Shopee mga idol tropa or Lazada. Ayan, at may diagram siya dito sa likod mga idol. Nakalagay dito yung bawat kulay ng wire. 4 na kulay mga idol, red, black, blue at saka brown. Sa unit na ito, kulay black ang ground. Sa ibang unit mga idol, baka sakaling makabili kayo at mayroong kulay yellow wire. Yung yellow wire na yun mga idol, ang siyang ground. Okay? At ang diagram na nakalagay dito sa unit ay hindi na natin ito susundan. Ayan mga idol, so ito yung dalawang wire na nilagay natin, green and white, red. Kung saan ang dalawang wire na yan ay papunta sa battery. Okay mga idol tropa, yung white red na wire, nilagyan natin yun ng fuse at siyang mapupunta sa positive terminal ng battery. At itong green wire naman mga idol ay siyang mapupunta sa ground or negative terminal ng battery. At ito ang gagamitin natin mga idol na horn relay. So 5 pins ang available mga idol. Pwedeng 4 pins, pwedeng 5 pins ang gamitin natin. Sa 5 pins horn relay mga idol na katulad nito ay hindi na natin gagamitin yung gitna. Ayan, so nag-inang tayo ng wire dyan sa 4 na pins, number 30, number 87, 85 at saka 86 na pin. Bajaj RE pala ang pagkakabitan natin nito mga idol. Pero ang gagawin nating wiring dito ay pwede nyo i-apply sa lahat ng klase ng motor at inyong mga sasakyan. At dito mga idol tropa ay kailangan nating gumamit ng switch. 2-way or 3-way switch mga idol. Pwedeng domino switch or hollow switch. O kaya ay ganitong switch mga idol. Matibay ito. At itong gagamitin natin ay 3-way switch. Mas madali itong sundan mga idol kapag itong switch ang ating gagamitin. Okay? Yan mga idol tropa. Una nating gagawin ay aalamin muna natin kung aling wire sa dalawang wire na to ng busina ang siyang trigger. Or kung ito ba ay negative or positive trigger. Ayan mga idol, hugutin natin itong dalawang socket ng busina. Alisin natin yan pareho. Ayan mga idol. So hindi tayo familiar sa color coding ng Bajaj RE. Ang kulay ng wire na nasa kanyang busina ay pure black wire at itong kabila ay white na may lining na black. Kaya mga idol, ang purpose natin ay para alamin ang trigger wire at kung ito ba ay negative or positive trigger. Okay mga idol tropa? Kaya mga idol, kailangan lamang natin dito gumamit ng test light. Clip ng ating test light mga idol tropa, ilagay natin ito sa ground terminal ng battery. Ayan mga idol. Pagkatapos switch on natin ang ignition switch mga idol. Sunod, testerin natin yung dalawang socket na hinugot natin mula sa busina. Kapag umilaw ang ating test light mga idol mula sa isa sa dalawang wire na yan na hinugot natin sa busina, ibig sabihin ang busina natin ay negative trigger. So ayan mga idol, nandito tayo sa black wire, hindi umiilaw ang ating test light. Ngayon, itong isang wire naman ang ating testerin. Itong wire na white na may lining na black. Ayan mga idol, umilaw ang ating test light mga idol. Ayan mga idol tropa, negative trigger ang ating busina. Okay? At itong wire na nagpailaw sa ating test light ay accessories wire. Ngayon, switch off na natin ang ating ignition switch. Ayan mga idol. Ngayon may isa pang paraan mga idol tropa para alamin kung ang ating busina ay negative trigger. Gamit pa rin ang test light mga idol, i-clip natin ang test light sa positive terminal ng battery. At dito ay hindi na kailangan na naka-switch on pa ang ating ignition switch.
At pagkatapos, ang ating test light mga idol, itusok natin sa hinugot nating socket na galing sa busina. At dahil negative trigger tayo, itong black wire na siyang trigger ng ating busina, dito natin itutusok ang ating test light at pipindutin natin ng ating busina. Ayan. So dapat iilaw ang ating test light kapag pinipindot natin ang busina. Okay mga idol? Sana nasundan mga idol tropa. Ngayon mga idol, ibabalik natin itong isang wire sa isang pin ng ating stock horn. Ang wire na ito mga idol, ito yung accessories wire. At itong black wire mga idol, kung saan ito yung trigger wire, ay hindi na natin ito ibabalik sa socket ng stock horn. Ayan mga idol tropa, ngayon kailangan natin dito gumamit ng male at saka female terminal. Ito yung kasukat ng sa busina mga idol. Ngayon mga idol, unahin natin itong male terminal. Okay? Ayan. At dito sa ating 3-way switch mga idol, itong red wire kung saan ito yung nasa gitnang wire, common wire kung tawagin, gitnang wire ng ating 3-way switch, ikakabit natin dito ang male terminal. Ngayon, sunod nating ikakabit mga idol ay ang female terminal. Ikakabit naman natin ito mga idol kahit alin sa dalawang wire na nasa gilid ng ating 3-way switch. Ayan mga idol, female terminal. Ikakabit natin ito kahit alin sa isang wire na nasa gilid ng ating 3-way switch. Male terminal nasa gitnang wire ng ating 3-way switch. Female terminal ay nasa isang side wire ng ating 3-way. So yung isang side wire mga idol ay wala tayong inilagay dyan. Sunod natin gagawin mga idol tropa, male terminal kung saan ito yung nasa gitnang wire ng ating 3-way switch. Ang male terminal ay ikakabit natin ito, isusuksok natin sa hinugot nating terminal mula sa stock horn. Kung saan ito yung trigger wire ng ating busina mga idol tropa. Ayan mga idol, nailagay na natin or naikabit na natin yung male terminal na galing sa ating 3-way sa isang socket na hinugot natin mula sa stock horn. Okay mga idol? Ngayon, sunod natin gagawin mga idol, itong isang wire na nasa side ng ating 3-way kung saan dito natin ikinabit ang female terminal ay ikakabit natin ito sa isang pin ng ating stock horn. Ayan mga idol. Ngayon dito sa ating 3-way switch mga idol ay may natitira pang isang wire na nasa isang side. Okay? Sa ating Night 3 Pro mga idol may 4 na wire, black, red, brown at saka blue wire mga idol tropa. Sunod natin gagawin mga idol ang natitirang wire na galing sa ating 3-way switch. Ayan. Ikakabit natin ito mga idol sa black wire ng Night 3 Pro Music. Ayan mga idol tropa. At kung bakit sa black wire ng Night 3 Pro Music natin ito inilagay or ikinabit dahil negative trigger ang ating busina. Ayan mga idol, naikabit na natin ang natitirang wire na galing sa ating 3-way switch sa black wire ng Night 3 Pro Music. Okay mga idol? Sunod natin kakabit mga idol ay ang red wire na galing sa Night 3 Pro Music. Dugtungan lamang natin ito ng wire mga idol. At ito ay kakabit natin sa accessories wire. Ayan, at nadugtungan na natin ng wire, ang red wire na galing sa ating Night 3 Pro mga idol. At itong idinugtong nating wire mga idol ay kakabit natin ito sa accessories
wire. Ayan mga idol tropa, ang red wire na galing sa Night 3 Pro Music ay ikakabit ito sa accessories wire. Medyo naputol ang video sa part na to mga idol. Basta't ang red wire ng Night 3 Pro Music mga idol ay ikakabit ito sa accessories wire. Okay? Ngayon, dalawang wire na lang ang natitira mula sa ating Night 3. Kung saan ito yung blue and brown wire. So pagsasamahin na natin sila mga idol tropa. Ngayon, dito na tayo sa ating horn relay. Ayan, dito sa ating horn relay mga idol. Ito yung wire na galing sa pin number 30, pin number 85, pin number 87, at ito ang pin number 86. At dito sa pinagsamang wire na blue and brown wire na galing sa ating Night 3 Pro, dito naman natin ikakabit ang wire na galing sa pin number 86. Ayan mga idol, ang wire na galing sa pin number 86 ng ating horn relay, ikakabit natin ito sa pinagsamang brown and blue wire ng Night 3 Pro. Okay? Ayan mga idol, wire na galing sa pin number 86 ng ating horn relay, ikinabit ito sa pinagsamang blue and brown wire ng Night 3 Pro Music. Sunod natin ikakabit mga idol ay ang wire na galing sa pin number 85 ng ating horn relay. Ayan, dugtungan muna natin mga idol at medyo maiksi ang wire. Ayan mga idol, ito na yung wire na galing sa pin number 85 ng horn relay. Ayan mga idol, at ito ay kakabit natin sa ground. At dito yung dalawang wire mga idol kung saan ito yung white, red at saka yung green wire mga idol. Ang green wire ay siyang manggagaling sa ground terminal ng battery at dito natin ikakabit ang wire na galing sa pin number 85 ng horn relay. Ayan mga idol, naikabit na natin sa ground wire ang wire na galing sa pin number 85 ng horn relay. Ayan, hindi muna natin yan babalutin dahil may ikakabit pa tayo mamaya. Ayan mga idol, may dalawang wire pa na natitira mula sa ating horn relay kung saan ito yung wire na galing sa pin number 30 at pin number 87. Ayan mga idol, dito sa wire na galing sa pin number 30 ng ating horn relay, so dinugtungan na natin yan mga idol. Ang wire na galing sa pin number 30 ng horn relay, ikakabit natin ito dito sa wire. Ayan, ito yung white, red wire mga idol, kung saan ito yung manggagaling sa positive terminal ng battery. So tatawid yan sa fuse, pwedeng 20 or 30 amperes mga idol. Yan mga idol tropa, ang wire na galing sa pin number 30 ay kinabit natin ito sa wire na galing sa positive terminal ng battery. Ngayon mga idol, isang wire na lang ang natitira mula sa ating horn relay kung saan ito yung wire na galing sa pin number 87. Ayan mga idol. Ngayon ang gagawin natin mga idol ay kukuha tayo ng tag-isang wire mula sa magkabilang wire ng ating loud horn at pagsasamahin natin sila. Okay? Ayan mga idol tropa, yung wire na galing sa pin number 87 ng ating horn relay, ikakabit natin ito sa pinagsamang wire na galing sa magkabilang loud horn. Ayan mga idol. At ang natitirang dalawang wire mga idol na galing sa magkabilang loud horn ay pagsasamahin din natin sila. Dudugtungan lang natin ito ng wire mga idol at siya namang ikakabit natin sa wire na galing sa negative terminal ng battery. Ayan mga idol, ito na yung wire na idinugtong natin mula doon sa dalawang wire na galing naman sa magkabilang loud horn. At ikakabit natin ito dito sa green wire kung saan ito yung galing sa negative terminal ng battery. Ayan mga idol. Ayan mga idol tropa, ito na ang huling wire na ikakabit natin
para sa ating music loud horn at pwede nating paganahin ang stock horn. Yan mga idol tropa. At dito mga idol tropa ay naikabit na rin natin yung ating wire sa linya ng ating battery. Green ay nasa ground at yung red wire ay nasa positive. So dumaan ito sa fuse mga idol, 30 amperes. Ngayon subukan natin mga idol tropa kung parehong gagana ang music loud horn at ang stock horn. Ayan, itong 3-way switch mga idol ang siyang maglilipat ng mode ng ating busina. Ngayon, ilipat natin sa kabilang side ang ating 3-way para sa stock horn. Ngayon, ibalik uli natin sa kabilang side ang ating 3-way para sa ating music loud horn. Yan mga idol tropa, isa na lang ang kulang natin. Maglalagay tayo ng passing light gamit itong ating auxiliary light na siyang sasabay na iilaw sa bawat tunog ng ating music loud horn. Ayan mga idol, so dito kailangan lamang natin gumamit ng isang diode. 10 amperes ang diode na mas magandang gamitin mga idol dahil makapal ang wire nito. Ayan, at nilagyan na natin ng wire ang ating diode mga idol. Ang part na to ng diode mga idol, itong may marking na to, yung diretsyon na yan ay pupunta sa LED. At itong part na to, yung walang marking na side ng diode, yung wire na yan, yan ay kakabit natin sa wire na galing sa pin number 87 mga idol, kung saan dito nakakabit ang dalawang wire na pinagsama na galing sa magkabilang busina. Ayan mga idol, yung wire na galing sa side ng diode na walang markings, ikakabit natin ito sa wire na galing sa pin number 87 ng ating horn relay. At sa wire naman na nasa kabilang side ng ating diode, kung saan ito yung may markings mga idol, ito ay ikakabit natin sa positive wire ng ating auxiliary light. Ayan mga idol, itong red wire ay galing ito sa positive wire ng ating auxiliary light. At dito natin ikakabit itong wire na galing sa ating diode na sa may marking side. Ayan mga idol tropa. Ayan mga idol, ito na ang huling wire na ating ikakabit. Sana nasundan niyo mga idol tropa. Ayan, so sa ganitong paraan or sa ganitong diagram na pagkabit ng music horn, ay maganda para sa ating Nitri Pro. Dahil kahit na magkabit tayo ng mas malalakas na busina at sabayan natin ng mas marami pang ilaw or LED sa kanyang pagtunog, ay hindi mahihirapan ng ating Nitri Pro dahil ang kanyang magiging trabaho ay para i-trigger lamang ang ating horn relay. At sa idol tropa natin si Greg Flores, ito na yon idol. Ayan mga idol tropa, sana may natutunan kayo sa video na ito. Ayan mga idol tropa, like and subscribe na lamang po sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat mga idol tropa.